Ako si Kuya Kim, free to play ako na may pangarap. Pangarap kong magka-soul ring nang hindi gumagastos. Kung paano ko gagawin yun, hindi ko pa rin alam. Maayong lubot sa inyong tanan mga angkol. Worth it nga ba mag-ipon para sa monthly carnival events? Disclaimer lang mga angkol, hindi ito applicable sa lahat lalo na sa may mga pang top up, pero kung gaya ko na free to play. Ano sa palagay nyo? Magiging ampo nga ba o mas lalo pang lalakas? Kayo na ang humusga mga angkol kung maganda ba mag-ipon. So without further ado, let's get into it. Nga pala mga angkol, merong 6 twing ang jackpot namin ngayon carnival. Konting trivia lang about sa character ko mga angkol. Nakaka 4 months na akong nag-iipon. Late ko na kasi nalaman na pwede pala eto gawin. Nung first month na nag-ipon ako ay ares na ang jackpot kaya hindi ako nakakuha ng Cynthia set. So far satisfied na ako sa mga nakuha ko simula nung nag-ipon ako para sa carnival event. Base sa cycle ng events mga angkol ay 2 months ulit bago magkaroon ng mount and wing jackpot. Balak kong mag-hold for 2 months para makakuha ng mount. Nga pala mga angkol, hindi ako yung typical na hold dayas. Gaya ng iba, halos ubusin ko din ang diamond pack kada may events. Bale hindi lang ako nag-upgrade ng rings kasi hindi naman mawawala sa mall shop yan mga angkol. As long as meron ako nung materials na need para mag-upgrade ng rings ay okay na ako dun. First server ko nga pala eto mga angkol. Hindi din ako nanonood ng tips at info about sa game. Para sa akin mas okay na mag-explore. Madami akong error dito sa character na to mga angkol. Medyo nagsisi din ako na hindi ako nanood sa YouTube ng mga info at tips about sa game. Hindi ko kasi nakuha ang Red Fenrir mga angkol. Aminadong malaking bagay yung skill ng mount na Red Fenrir. Sa mga hindi naka-Red Fenrir ramdam na ramdam yan mga angkol. Madami kasi pwedeng mangyari sa 3 seconds invulnerable. Gustuhin ko mang lumipat ng server kaso mahirap na mga angkol. Baka mapunta ako sa server na maagang nadidid server. Kaya kahit wala kaming whales sa server ay pinili kong manatili. Hindi din kalakasan ng server namin mga angkol. Imagine nyo na lang na ang gaya kong free to play ay top 2 general sa server namin. Late na kasi gumawa ng dummy account ang iba sa amin. Dayas ang common na ginagamit sa laro kaya naman kahit papano ay nakakasabay ako. Kung naka-cross server na kita, paki-comment naman kung nasa ilan nga ba ang dummy character ko. Balik tayo sa carnival event mga angkol. Ano-ano nga ba ang mga nakuha ko sa carnival event ngayong buwan? Sulit nga ba o hindi? Ano sa palagay nyo? Paki-comment naman ang opinion mo tungkol dito. Gaya ng sabi ko kanina mga angkol, ares set na nung nagsimula akong mag-ipon. Isang dahilan kaya ako nag-draw last carnival ay para kumuha ng 2-part Cynthia set. Saka ako bumili nung kulang pa na 3-part Cynthia set para mabuo ang combination. Hindi kasi mabubuo ng minsanen dahil 4 limited offer lang every carnival. Dahil nag-draw ako last carnival, nakakuha ako ng 3 parts Lucifer set. Kaya naman ngayon ay mabubuo ko na din eto. Kung mapapansin nyo mga angkol, ay Vibranium set na lang ang kulang ko. Target ko sa susunod na magkaroon ng Mount and Wing Jackpot ay makaipon ng 2.6 million dayas. At syempre mga angkol, hindi mawawala ang 6 twing natin. Bukod sa mga yan ay may points ka din na makukuha. Nasa sayo na kung ano-ano ba ang bibilhin mo sa points mo na makukuha. Ako mga angkol ang binili ko sa points na nakuha ko ay 3-part Cynthia set gears. At isang red elemental box. Kukuha din ako ng isang change class card at yung Jewel of Luck. Hanggang dito na lang mga angkol. Salamat sa panonood mga angkol. Balak kong gawa ng full details ang mga pinagkukuhanan ko ng dayas sa mga susunod na upload ko. Kung nagustuhan mo etong video ay mag-subscribe ka naman. Paki-click na din yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod ko pang video.